Good day, class. So today pag-uusapan natin is the field determination of hydraulic conductivity. This is under pa din ng lesson 7, which is soil permeability. So konting recap lang. We already discussed yung ating determination ng hydraulic conductivity sa laboratory. Di ba, class? As we recall, yung laboratory determination of hydraulic conductivity, meron tayong dalawa, no? Si falling head at si constant head. The only difference between the field determination and the laboratory determination of the hydraulic conductivity is, diba, yung setting lang naman. Siyempre, pag sinabi natin laboratory, o yung test ay ginagawa natin, o yung procedure ng test natin ay siyempre ginagawa natin sa laboratory, no? Siyempre, dito naman sa field, so, ibang naman to, no? Ibang method naman yung ginagawa natin. Pero mainly, syempre, sa field natin ginagawa yung test, no? Meron lang tayong specific method na ginagawa for field determination of hydraulic conductivity. So, we already discussed what we called the equivalent hydraulic conductivity sa stratified soil, no? So, ganun pa rin naman, ano? Di ba, pag sinabi natin stratified soil, basically, these are the soil, no? Na kinukuha natin yung diba sabi natin pagka stratified soil, merong present na iba't ibang uri ng soil. Basically, pag iba't ibang uri ng soil, iba't iba din ang uri ng iba't iba din yung kanilang soil description, iba-iba din yung kanilang soil profile, iba't iba yung kanilang properties. Therefore, iba-iba din yung case. So, ang ginagawa natin kay equivalent hydraulic conductivity, di ba, class, parang resultant of a force. Meron kang iba't ibang force pointing in any directions. Tapos ang ginagawa natin, kinukuha natin yung resultant o yung kabuang force, diba, class? Ganun. O ganun lang din dito, may iba-iba kang soil description, may iba-iba kang soil properties, iba't iba yung K. So ang ginagawa natin, kinukuha natin yung resultant hydraulic conductivity, which is tinatawag nating equivalent hydraulic conductivity, ano? So ganun yung, class. Okay? Which is nangyayari naman sa field, ano? Kasi diba sabi natin sa example natin before, pag naghukay ka at sa certain depth, nakita mo medyo brown pa yung yung lupa. Then, naghukay ka pa ulit at sa certain depth, parang nakita mo nag-iiba na yung kulay ng lupa, tapos nag-iiba na rin yung texture. So, naghukay ka pa ulit, tapos nakita mo nag-iba na naman yung kulay. That indicates na iba't iba yung uri ng soil natin doon per layer. So, basically, stratified soil, which is nangyayari naman talaga, no? Okay? So, the permeability test in the field. There are numerous methods through which we can measure the permeability of a soil in the field or representative sample in the laboratory, which is we already discussed, the laboratory determination of hydraulic conductivity. Okay? So, today, pag-uusapan natin, how about sa field, no? Ano naman yung ginagamit nating method for that? So, as we go by, madidiscuss natin sa inyo yung class. Okay? So, para masagot na rin natin yung vinoid natin doon sa exam. Anyway, so, the permeability test in the field. The soil permeability is strongly affected by the natural features like layering and non-uniformity. Tama naman, class, no? In the field, nangyayari talaga, no? Meron kasi tayong tinatawag na non-uniformity or non-homogeneous. Di ba sabi nga natin, yung soil, this is not isotropic. So, anisotropic siya. So, basically, di ba sinabi natin homogeneous, parang sa beam, di ba, class? Yung beam, kumbaga, at all sections sections ay equal ang kanilang modulus of elasticity. Diba ganun yung, class? Tapos pagka non-homogeneous, makikita mo iba na yung I, iba na yung kanyang G o yung kanyang modulus of elasticity. Iba na yung kanyang E. Diba yun yung, class? So parang ganun lang din yun, ano? Okay, so sabi nga natin, dahil iba-iba yung soil na meron tayo, non-uniformity, so iba-iba yung kanyang permeability. Kasi iba't iba yung kanyang descriptions, iba't iba yung kanyang properties. Okay? So, making it hard to obtain lab samples that truly reflect in situ conditions, especially for coarse grain soil. Kasi, class, pag sinabi natin coarse grain soil, kasi pag sinabi natin coarse grain, malaki yung kanyang grain size compare kay fine grain, di ba, class? So, mahirap kasi identify o mahirap kasi kumuha ng soil sample, class, na coarse grain, no? Na antas undisturbed pa, which is, di ba, yun naman ang goal natin, no? Which is undisturbed. Okay, undisturbed sample, makakuha tayo ng undisturbed soil sample. But kasi ang nangyayari, mahirap kasi kumuha, class, sa field ng coarse grain sample that is undisturbed. No, mahirap yung, class. Kaya ang ginagawa, doon na natin mismo kinukonduct sa field, which is kaya nagkaroon tayo ng field determination ng hydraulic conductivity sa field. Okay? So, yun kasi yung, class. Okay, so pansinin mo dito, class. So, for example, ito yung site natin, no? O, yun yung site natin. Okay? So, class,
sabihin natin, yung soil is not isotropic. So basically, iba-iba yung kanyang properties, iba't iba din yung kanyang coefficient permeability. Class, for example, kumuha ka dito ng soil sample sa part na to, tapos tinest mo sa laboratory, tapos nakita mo ganito yung kanyang nakuhang permeability. So class, by that, it doesn't guarantee na kung ano yung nakuha mong permeability result here or the coefficient permeability here represent the permeability ng buong site natin o ng buong area. Tama ba, class? Kasi nga, siya is stratified soil, non-uniformity, non-homogeneous. So basically, kung ano yung makukuha mo, basically, ang assumption natin dyan, kung ano yung makukuha mong coefficient of permeability here, it doesn't represent the coefficient of permeability ng buong area na kailangan natin i-determine yung ating soil permeability. Kaya, doon nagkaroon tayo ng permeability test sa field. Okay? So, ganun yung class, since stratified soil. So, kung ano yung makukuha mo at certain, kasi hindi natin magagaranti class na kung ano yung makukuha nating, for example, dito, parang coarse grained yata ito class kasi parang mas malalaki yung kanyang particles compared sa the rest of the area, the rest of the site. So, class, kung ano yung makukuha mong permeability here, di ba, class? It doesn't represent the permeability results of the whole area or the whole site na you need to test the permeability, no? Diba, class? Kaya, doon nag-arrive at nagkaroon tayo ng permeability test sa field. Okay? So, sabi dito, class, the permeability test in the field to deal with such problem and to obtain a near accurate value of permeability, we perform field test on soil mass, usually pumping out test. So, ito na, class, dito na pumapasok. Ano ba yung ginagamit nating test to determine the permeability in the field? Okay, so gumagamit po tayo ng pumping out test. Kaso, class, ang pumping out test, sobrang mahal kasi nito, kaya hindi rin ito ginagamit, no? Usually, sa mga maliitang construction project lang. Kaya nakikita nyo, class, ginagamit lang natin ito sa pangmalakihang mga projects, class. Ayun, large engineering projects. So, hindi natin siya ginagamit sa maliitan kasi sobrang mahal nga na to, class. Okay? So, yun. So, class, ito na yung ginagamit natin, ito na yung ginagamit natin actually method to determine the field permeability or the permeability in the field. Okay? So, ganun lang siya, class. The permeability test in the field, the average hydraulic conductivity of a soil deposit in the direction of flow can be determined by performing pumping test from wells. So, sa pumping out test kasi, class, naglalagay tayo ng mga wells, no? So, familiar naman kayo dun, class, sa tinatawag natin wells, parang balon, tapos dine-drain natin. Siyempre, gumagamit tayo ng mechanism to drain. So, mamaya, class, pakita natin, The groundwater from the aquifer can be easily pumped out. So, ganito kasi yung, class. As you can see here. So, may mga certain area, or, kumbaga, certain depth, class, sa parang actually lahat naman ata ng area ay mayroong aquifer na tinatawag. So, class ng aquifer, ito lang yan, is an underground layer of water-bearing permeable rock. So, basically, ang aquifer is a water table dun sa ilalim ng ating lupa. So, lahat naman actually last merong groundwater table, So, merong aquifer. But, it vary kasi depende rin yun, class, sa geographical location natin. So, nagbabago na lang yun. Kumbaga, depende na lang sa lalim, Okay. So, minsan kasi mahirap abutin yung groundwater table kasi depende yun kung gaano yung lalim. Siyempre, nakaka-apekto din yung geographical location ng ating certain location. Okay? So, ito, class, yun actually, yung aquifer. So, actual water deposit lang yan beneath the certain layer or certain depth beneath our soil surface. So, basically, ito, class, yung tinatawag natin. So, pumping out test. So, basically, naglalagay tayo ng well, ng test well dyan, Tapos, ang ginagawa ng wells, dinedrain natin yung tubig doon, para matanggal natin yung tubig doon sa yung tubig doon sa aquifer, So, parang kaibahan lang kay laboratory determination of coefficient of permeability. Di ba doon, class, sinasaksak out, hinahayaan natin na mag-flow yung tubig. Ngayon naman dito, meron tayong tubig, palalabasin na natin. So, basically, the concept is still there na pinapadali pa din natin yung tubig doon sa ating permeable layer. Ang kaso nga lang, class,
dito, palabas naman, hindi na siya paloob. Di ba class, Cape Constant Head, the falling head, hinahayaan natin yung mag-flow yung tubig doon sa ating soil. Ngayon naman, hahayaan natin na mag-flow yung tubig doon sa ating soil, but palabas naman siya, hindi na siya paloob. Yes. Okay? So, same pa din, hinahayaan natin na andun pa din yung concept ng permeability, which is the flow of water doon sa ating mga interconnected voids. Okay? So, ganun lang class, ulitin natin, this is the aquifer. So, this is the aquifer. This is basically, yan class, itong tubig na yan. This is actually, naglalagay lang tayo, nag-create lang tayo class ng test well dyan. And then, ang ginagawa natin sa test well, dine-drain natin yung tubig from the aquifer, palabas, So, doon, malalaman na natin yung permeability, Actually, overview pa lang naman ito, Pakita natin mamaya class kung paano natin talaga siya ginagawa. Exactly. Okay? So, basically, you have the concept na yung aquifer ay, yun lang yung water table beneath dun sa ating soil layer. Okay? Alright. So, next, ayun sa class, sabi naman dito, the aquifer is an underground layer of water-bearing permeable rock fractures or unconsolidated materials, gravel, sand, or silt. Groundwater from aquifers can be extracted using a water well. So, yung class na sinabi, can be extracted using a water well. So, ito yung class actually. Pero hindi ito yung actually yung actual na ginagamit natin sa field, So, meron tayong ginagamit dyan class na pang drain, Okay, so, pero hindi ito class. Pero naglalagay, din tawag sa kanya class? Test well din siya, So, yung test well ginagamit natin. Pero hindi ganito class, So, sinaunang test well yan class, Yung balon, okay? Anyway, so the permeability test in the field, in the nature, we usually encounter two kinds of aquifer. Class, ito yung two kinds of aquifer na tinatawag. We have unconfined and confined. Class, hindi ito yung ginagamit natin to determine the permeability dun sa field o yung coefficient permeability sa field. But rather, ito yung maaari nating ma-encounter na condition when we are conducting a field test for determining the soil permeability. Okay? So, we have unconfined and confined aquifers. So, parang andito naman na, yung to, unconfined tsaka confined. So, pag confined, so parang hindi na hinahayaan na makalabas. Pag unconfined, so parang free. So, pag nire-relate natin, ito siya class. Pag sinabi natin unconfined, an underground layer or permeable rock or soil that is open to the surface. So, class ganito yan, Pag sinabi natin unconfined, so parang kabaligtaran lang confined, Siyempre, basically, pag sinabi natin unconfined, open to the surface. O kung hindi man siya open to the surface, kumbaga wala siyang tinatawag nating confining layer. Okay? So, basically, tama naman, yung dahil open to siya sa atmosphere, yung water level natin can be rise or fall. Kasi nga, hindi siya kino-confine ng dalawang layer. So, basically, yung water natin free. Okay? So, yung water table natin free. Kasi wala nga siyang confining layer, o basically, walang pumipigil sa kanya na mag-permeate doon sa ating soil layer. So, basically, tama naman, yung ating water table, pwede siyang tumaas, baba. Depende sa condition, Okay? So, basically, pag sinabi naman natin confined, water-bearing layer that is sandwiched between two impermeable layers or rock. So, basically, kabaligtaran lang ito ni unconfined. Ito naman confined. So, kumbaga, meron kang water table and then, yung water table, hindi na siya pwedeng tumaas o bumaba kasi nga, confined siya. So, pag sinabi kasi natin confined, so basically, meron siya confining layer. O meron siyang, kumbaga, nasa pagitan siya ng dalawang, meron tayong water deposit between doon sa dalawang confining layer which tinatawag din nating impervious layer. So, sabi natin pagka impervious layer, so basically, it doesn't permit water. So, basically, it doesn't allow a water to flow doon sa kanyang void. So, basically, wala nga ata itong voids. Usually, pag sinabi natin impervious layer, so, hindi niya hinahayaan na mag-flow yung water doon sa kanyang, pag sinabi nating impervious layer, hindi tumatagos yung water sa kanya. So, ganun na lang natin siya i-explain, So, imagine class, kung yung tubig natin ay nasa pagitan ng dalawang impervious layer. So, basically, hindi na nga siya tataas, hindi rin siya bababa. Okay?
Alright, so kasi nga siya ay confined. Okay? Okay. When a well is drilled into a confined aquifer, the pressure can cause the water to rise above the top of the aquifer, sometimes even to the ground surface. So class ganyan, kasi nga siya ay confined, so merong pressure na nabibuild up doon class. Okay? Creating a flowing artesian well. So mamaya class, pakita natin what is the artesian well. Okay? So ito class, para madali natin siyang maintindihan. Pag sinabi natin unconfined, so basically ito class, confining layer na to class, no confining layer. So basically, yung layer na yan ay permeable. Kasi sabi natin, ano bang description natin kay confined? So basically, kung ito yung water table natin, since wala nga siyang confining layer, so it allows water to rise or fall. So basically, kung ito yung ating tubig initially, pwede niyang ma-reach, pwede siyang tumaas, o pwede siyang bumaba pa sa kung ano yung level niya. Kasi nga, kumbaga, wala siyang confining layer na kung saan hindi hinahayaan yung water table ay tumaas o bumaba. So basically, wala tayong impervious layer dito. Kung meron man tayong impervious layer dito, andito siya sa baba. Kasi, andyan yung water table natin, no? So basically, kung walang impervious layer dito sa baba, basically, wala tayong water table dyan. Kasi bababa na lang yan. Pero basically, yun naman tama lang So, compare naman dito kay confined aquifer. So basically, naka-sandwich siya. Sabi dito kasi, diba, pag sinabi natin confined, sandwich between two impermeable layers of rock or clay. So basically, ito class, tinatawag nating impermeable layer, o nakapagitan sa kanya yung tubig natin o yung water table natin, which is also called yung confining layer o yung impermeable layer niyan, which is also called as aquiclude. So basically, tama naman kung imagine mo class, kung ito ay hindi pwedeng tumagos yung tubig dito, hindi na pwedeng tumagos yung tubig dito, ano mangyayari? Basically, naka-stuck lang siya doon, Kaya, Kaya, hindi rin siya pwedeng tumaas o baba kasi nga, nakapagitan siya doon sa dalawang impervious layer, which is also called as aquiclude. O yung classic confined, Pag sinabi nating unconfined, the water table can be rise or fall. However, kapag kay confined layer naman, o kay confined aquifer, so it doesn't permeates water, so basically hindi pwedeng mababa yung tubig, hindi rin siya tataas kasi nga confined siya, nakapagitan siya dun sa dalawang impervious layer, which also called as aquiclude. Okay, so yun pala siya class. Ito pansin natin, unconfined and confined aquifer. Itong taas class is unconfined kasi exposed siya sa atmosphere, and then ito daw layer na to ay unsaturated zone, o basically that's permeable layer. So basically tama naman dahil since itong layer na to, class yung nasa ibabaw na yan, ay permeable layer, so basically pwedeng mag-seep through dyan yung tubig natin. So basically the concept is pwedeng tumaas yung tubig, pwedeng bumaba, naka-expose siya sa atmosphere. Yung kanyang confining layer ay andito lang sa baba, o basically ito ay impervious layer. So basically yung tubig mananatili dito sa taas, pero yung tubig pwede siyang tumaas, pwede pa siyang bumaba. Yung level ng water natin, water table. Okay? Pero hindi siya pwedeng lumusot dito sa baba, kasi ano mangyayari? Kasi nga itong layer na to ay confining layer yan. So yun yung impervious layer. Pansin mo sa class, kung ito ay confining layer or impervious layer, tapos ito class ay impervious layer din o bedrock. O basically, ito namang part na to, itong tubig na to nasa pagitan ng dalawang impervious layer ay the unconfined aquifer naman. Okay? So, nakita nyo class yung pagkakaiba niya. So, tama naman, kung ito ay yung tubig nakakulong sa pagitan ng dalawang impervious layer, that's what we called the confined aquifer. Okay? So, I hope class na gagrasp niyo yung concept ng pagkakaiba ng confined at unconfined aquifer. Okay? So, another concept na involved here is transmissivity or the transmissibility denoted as T. So, anong formula niya? Given naman na yung formula niya. Sabi dito, T is equal to KH, where K is the hydraulic conductivity, maliit na K. However, H is the thickness of aquifer. Time T required for water to travel the distance D through aquifer. So, ito yung class, para makuha daw natin yung time required for the water to travel a distance D, o specific distance D through aquifer, is denoted as T is equal to D over
V sub S. Class, ang V sub S natin is, syempre, yung T is the time required for the water to travel a distance D. However, D is the distance that the water should flow. No? However, the Vs, na-introduce naman na sa atin ito, which is, ano lang yan, no? Seepage velocity. Tama ba, class? Yung V at Vs ay magkaiba. Si V ay, yung walang S, yung V ay discharge velocity. However, Vs is the, na-discuss ko naman yung pagkakaiba nila. Vs ay seepage velocity. Okay? So, nagbabari lang sa area na ginagamit natin. Ano? So, yun pala yun, Vs. So, ito na, class. How can we pump out water from an unconfined aquifer? So, actually, ang ginagawa niyan, class, naglalagay lang tayo ng test well dyan, class. So, naglalagay tayo ng test well. Ano ba yung test well? Class, ito, yung test well. So, yung parang kanina, class. Yung parang kanina, balik natin sa kanina, class. Ito, naglalagay tayo ng test well. Ito yung, class, yung malaking, usually bilog yan kasi tube lang yung ginagamit natin. Sir, kung hindi ito yung ginagamit natin, ano yung ginagamit natin? Class, mamaya, papakita natin kung ano yung ginagamit nating test well. Hindi ganito, class, yung ginagamit natin, ha? Sinauna to, eh. Tsaka, ito niya parang simento pa, no? Which is yung sinauna, yun talaga yung ginagamit natin, ano? Okay? So, ano ba yung ginagamit natin? Sabi dito, class, naglalagay tayo ng test well, yung malaki yung, class, no? Makita mo, sir, ano naman to? Hukay din naman to, ha? Actually, test well din yan, pero ang tawag dyan ay observation well, dalawang maliit na test well lang din yan. Kumbaga, test well lang din yan kaso mas maliit. So, ang tawag sa kanya specifically ay the observation well. Dalawa yan usually ginagamit natin. So, pakita natin. So, nagdig tayo. Tapos, up to the point na ma-reach natin yung water table at ma-reach ng ating test well yung ito, class, yung layer na yan, which is the impermeable layer. So, tama naman, may stock na tubig. Na-reach natin yung tubig. Ito, class, di ba yung water table natin? So, na-reach natin yung point kung saan nakuha natin yung pinakailalim na part, which is, alam naman natin na kaya siya ay unconfined layer kasi yung water table daw natin pwede siyang tumaas, pwedeng bumaba. Pero hindi siya pwedeng tumagos kasi nga meron sa baba, meron siyang impermeable layer. Pero, bagamat siya ay may impermeable layer, hindi ibig sabihin na ito ay unconfined kasi hindi naman siya hindi ibig sabihin na ito ay confined kasi nga bakit? Kasi hindi naman siya nakapagitan sa dalawang impermeable layer, no? Basically, class, usually nasa ilalim lang nung tubig o nung water table yung confining layer o what we call the aquiclude or impervious layer. Okay? So, tama naman dahil ito ay unconfined aquifer, so pwedeng tumaas yung tubig natin, pwedeng bumaba yung ating water level. Okay? So, yun nga, na-discuss na natin sa inyo na gumagawa lang tayo ng test well, Actually, 3 test well yan usually, Kaso, yung dalawang ay, di ba yun nga tinatawag nating observation well. So, mas maliit siya kumpara sa ating test well. Ang ginagawa, gumagamit tayo ng certain mechanism to pump out the water. Diba, ang ginagawa natin yan, hindi natin, di ba, kay laboratory, naglalagay tayo ng tubig. Hindi ganun, class. Ngayon dito, ginagawa natin kay field determination ay pinapump out natin yung tubig. Pero same pa din na concept, hinahayaan natin na mag-flow yung ating tubig doon sa interconnected voids o dun sa soil. Okay? So, basically, pinapadaloy natin yung tubig palabas o yung water table, sinisip-sip yung class o kaya pinapump out, Pangit naman ang term. Okay? So, yun yung ginagawa natin dun, class. Okay? So, ang ginagawa, naglalagay, syempre, kung pinapump natin yung tubig palabas, basically, yung water table, as time goes by, unti-unti, dahil pinapump out nga natin, unti-unti, nagde-decrease yung water. Kaso, class, yung pag-decrease ng water, pansinin mo, pag ganun siya, kasi nga, tama naman, kasi, pag nag-pump out tayo ng water, since ito ay may soil, na yung water table ay nasa ilalim ng soil natin. So, basically, yung pag-decrease ng kanyang water table as we pump out the water, hindi yan hindi yan all throughout, sabay-sabay magdi-decrease yung level ng water. O kaya, di ba, class, parang ganito, kung meron kang tubig doon sa container, andito yung tubig mo, di ba, class, pag ito din-rain mo, yung tubig yan, for example, andito yung initial, tapos mamaya, class, andito na siya. Tapos hanggang sa maubos natin, equal ang kanyang pag-decrease. O dito, class, hindi. Kasi nga, bakit? Kasi, may soil, class, yung water, nakadistribute yun doon sa ating soil. So basically, yung pag-decrease ng water as we pump out the water doon sa ating test well o doon sa ating aquifer,
hindi yan, kumbaga, at all times, kumbaga, yung level ng water ay nagde-decrease. Kumbaga, equal. Yung pinakita natin kanina. Diba class, kung ganyan yan, ano? Andito yung water level mo. Pinump out mo, class, for example, andito, initial, at time 0, andito yung ating water level. Tapos siguro, 1 minuto, andito na siya. O, 3 minuto, andito siya. So, basically, equal yung, kumbaga, at all, at all section, equal lang yung pag-decrease ng ating water. Dito class magkaiba, no? Makita nyo class parang, sir, ano ba yan? Curve ba talaga yan? O, actually, curve talaga yan class. No? Ideally, curve talaga yan class. Hindi siya pag ano, hindi siya pag anong class. Curve talaga siya class. No? So, ibig sabihin, napapump out yung water ng mas mabilis dito. Kasi ito, hukay na to eh. No? Hukay na yung class eh. Nag-hukay tayo dyan class, tapos nilalagyan natin ng specific na nilalagay natin na solid steel shaft na butas-butas. Pakita natin mamaya kung ano yung tawag sa kanya. Ano? So basically, unang mauubos yung water dito sa part na to. And then class, since mayroon tayong observation well dito na dalawa, so basically, yung water, o pag ganyan yung kanyang, yung pagbawas ng tubig niya, ideally pag ganyan, ano? O ibig sabihin, kung ganyan yung pagbawas ng tubig natin as we pump out water, so basically, tama naman, ano, nauubos yung tubig mauuna dito sa test well. And then yung tubig na naiwan dito, dadaloy siya from the observation 2, dadaloy siya sa 1, and then yung 1, pupunta siya dun. So basically, hindi equal yung pagbawas ng tubig natin at all sections. So parang ganito kanina class, no? Makita mo class, meron siyang parang curve, no? So, gano'n naman talaga class, no? Okay? So, paliwanag natin yung mga involved na parameter here. Okay? So basically class, yung pag-pump ng water, dahil meron tayong, class, ipapump natin yung water from here. So basically class, meron tayong ginagamit dyan na siguro makina or what, o anumang mechanism ng gamit natin, pump out the water from the wells, the aquifer. So at constant rate, dapat at constant rate yung pagdalo o pagka-pump ng tubig natin, ano? Okay. So, ano ba class? Okay, so eto class, no, yung R1 and R2. So basically, ang R1 and R2 lang naman is basically the radial distance from the test well. Ano ba yung class? Pansin mo, center to center yan, ano? So from our test well 1, ito class yun, no? Usually yung R1 natin, yun yung pinakamalayo doon sa ating test well. Class, ito yung test well natin, no? So center to center yan, distance from the center ng ating test well 1 o the observation well 1. Tapos yung R2 ganun din, ano? Center to center distance yan. From the center ng ating test well to the center ng ating radial distance 2. Okay? So, actually, since ito ay bilog, meron din tayong diameter ng ating butas, no? Pag ganyan kasi yung class, mapansin nyo. Okay? So, usually, bilog lang na may ginagamit natin yan. Okay? So, kaya class, ito pa, yung H1 and H2. Yung H1, class, pansin mo, no? From the observation test 1, observation well 1, diba sabi nga natin yung tubig, nagdi-decrease yan, ano? Pakita natin ng malinaw. Ang kahart. So, as time goes by class, unti-unti bumababa yan, diba class? Pansin mo, ayan, bumaba. Ibig sabihin, ganun din sa test well. Originally, nandito yung iyong water level. So, basically, dahil pinump mo nga siya, at certain point, pabawas ng pabawas, nandito na siya class. Ganoon din dito, ano? Initially, nandiyan yung water, andito yung ating water level, tapos andito na mapupunta yung ating water level. So, makita mo, parang, sir, bakit curve siya, no? So, actually, yun yung tinatawag nating drawdown. O, yung drawdown, ito yung class, drawdown curve during pumping. Sa tama naman, ano? Dahil nagde-decrease yung water level niya. So, basically, nagkakaroon niya ng decrease doon sa water level, doon sa ating observation wells. O, diba, ito class yung observation well natin. Ito yung observation well 1. Ito naman yung observation well 2 natin. So, basically, tama naman. As we pump out water from the aquifer, so basically, nagkakaroon tayo ng drawdown o bumababa yung level from the observation point o the observation well natin. Tama naman, ano? And that change in water level is what we call the, drawdown. Actually, tinatawag din natin yung
cone of depression. Okay? So, yung cone of depression, same lang siya sa drawdown, which is basically yung pagbago ng water level from our observation well. Okay? So, ano naman si H2 and H1? So, basically, ganun din, ano? H1 and H2, measured lang yan from the water level at uh, at observation well 1 beneath dun sa ating ano ba tawag natin dito, class? Ito yung tinatawag nating impermeable layer. Okay, ganun din sa H2, ano? From D2, so yun lang yung measured from H2. Yung H2 ay measured from the observation level o yung water level doon sa observation well number 2 natin to the impermeable layer. O ganun, class. So yung H o yung total height lang, class, ng water level before pumping, syempre. Okay? So ganun lang naman yung mga parameters involved here. And pakita ko na lang sa inyo, class, yung derived formula here kasi hindi na siya conservative na ipakita sa inyo kasi we are using, since class, pakita mo, ano, varying, class, pakita mo, ano, ayan, no. Kumbaga, hindi siya linear, parang medyo may curve siya, no. So, cone of depression. So, basically, yung tubig natin here is varying. So, basically, yung ating, actually, galing lang din yung derived formula sa Q is equal to KI. KIA. So, di ba yung I natin ay equal sa total head, change in H, o yung head loss over the length of the soil, no? Parallel to the direction ng flow. However, yung I natin is varying. Kaya, class, na-derive yung formula natin. Varying yan, class. Nagba-vary yung kanyang gradient, no? Hydraulic gradient. Kasi nga, varying yung pagbawas nung water level natin. Therefore, meron tayong derived formula here, no? Hindi na natin siya pakita. Actually, kinakabisado na lang to, class, no? Okay, pakita pala natin muna, no? During the test, water is pumped out at a constant rate from test well that has a perforated casing. So, bago ko ipakita pala yung formula, ito na muna yung natin, ano? Ipakita natin. During the test, water is pumped out at a constant rate from test well that has a perforated casing. Class, yung perforated casing, ito yung class. So, makita mo, hindi siya pwedeng maging solid, ano? Kasi nga, paano dadalo yung tubig sa kanya? Kaya, may butas-butas siya. Usually, ito yung nakikita natin ginagamit yan. May butas-butas yan, class. Siyempre, dahil pinapump nga natin yung tubig, therefore, kailangan lumusot yung tubig dun sa ating test well o dito sa perforated casing. Kaya may butas yan, class, no? So, mainam, class, na imagine nyo. Okay, ano pang sabi? Continuous observation of water level in the test well and in observation well are made after the start of pumping until a steady state is reached. Parang ano din yan, class, no? Parang si constant head. So, di ba, class, padadaluyan natin ng tubig at until ma-reach na yung papasok ng tubig equal sa lumalabas. So, if yung case ay yung flow ng tubig na pumapasok ay equal din sa lumalabas sa tubig, basically, constant na yung head, hindi na varying. So, ganun din dito, class. So, yung pag-pump ng tubig natin is continuous up until ma-reach na yung steady state, no? Ano ba yung tinatawag natin steady state? Class, di ba sabi natin, ipapump natin yung tubig from the well palabas, no? At a constant rate. However, di ba, class, nagkakaroon din tayo ng flow from the observation well 1, observation well 2. Kasi di ba, class, yung tubig here, lulusot siya doon, no? Kasi by principle of, ano na yung class? Principle of Bernoulli's. Yung principle of Bernoulli's, yung tubig ay dadaloy from the highest elevation to the lowest point of energy. So basically, tama naman, ano? Yung tubig from here sa observation 1, dadaloy siya dun sa observation point 2, and then dadaloy siya dun sa ating test well, no? So basically, merong flow, may flow rate. So yung tinutukoy na steady state, ma-reach natin yung steady state ay para ma-reach natin yung point na yun, kailangan yung flow ng tubig, yung flow rate ng tubig na dumadali from observation point 1, actually point 1 pala ito, 1 to 2 to the test well, ay kailangan equal doon sa flow rate na napapump out. Okay? So, by that, steady state na. So, ulitin natin, ano? Ganito yung yung concept involved here. Yung kasi pinapump natin yung tubig from the aquifer. So, basically, at constant rate, pinapump natin yung tubig. Ngayon, sinasabi natin, nagkakaroon siya ng cone of depression kasi yung water level natin, hindi naman siya at all
areas ay equal yung pag-decrease ng kanyang water level. So, meron siyang makikita mo parang curve siya, no? So, unang nauubos yung tubig sa test well, no? Okay. So, basically, di ba class, kung sa observation well natin number 1, ito yung observation point natin sa 2. So, basically, tama naman, ano? Since itong number 1 ay mas mataas yung elevation niya kay 2, so basically, magkakaroon ng pagdaloy ng tubig from 1 to 2. Eh, since yung 2 ay mas mataas ang elevation niya kaysa kay test well, so basically, dadaloy naman yung 2 doon kay test well. Okay. So, ganun siya, class. So, since we're talking about pagdaloy ng tubig, so we're talking about the flow rate. So, dapat daw, class, para ma-reach natin yung steady state, yung dumadaloy na tubig from 1 to 2, 2 to the test well ay equal sa flow rate na lumalabas na napapump out. So, ganun, class. So, by that, na-reach na natin yung state na kung saan, steady na siya. Okay? So, what else? Ano pa bang involved here? So, the steady state is established when the water level in the test and observation well becomes constant. So, yun naman yung class yung na-discuss na natin. Ano? Actually, ito na yung derived formula na hindi natin pinakita kasi hindi siya conservative na ipakita sa inyo. Kasi we're using integral. Ano? Ayaw nyo naman ng integral kasi sino ba gusto nun? Di ba lang? So, ito class. K is equal to Q ln R1, R2 all over pi H1 squared minus H2 squared. So, basically, Q is the flow rate. Ln, alam naman natin yan. R1, ito yung mga radial distances natin. Center to center between our test well, observation well to our test well. Okay? The pi, alam na natin yan. And H1, nakita naman natin sa inyo, H1 and H2. Okay? So, naka-squared. Okay? So, actually, yan lang yung kailangan natin tandaan. Ano? So, bahala na lang kayo, class, kung anong technique ang gagamitin nyo para makibisado nyo si formula natin for unconfined aquifer. Ito ay unconfined, ano naman, yung tinatawag nating confined aquifer. So basically, sabi natin, by concept, ang confined aquifer, pinapagitnaan siya ng nasa pagitan siya ng dalawang impervious layer. So basically, pag sinabi natin impervious layer, it doesn't permeate water. So basically, it doesn't allow water to flow sa layer na yon. So basically, ito yung class, ito yung, makita nyo class, itong part na to, ito siya, nung di pa tayo nagdi-drill, kasi dinidrill natin yan class nagdi-drill tayo at a certain depth para ma-reach natin yung aquifer, whether it's confined or unconfined, no? So basically, ito yung layer natin. So basically, itong part na to, at yung part na to ay impermeable layer. So yung part na ito, class, that is basically an aquifer, no? Aquifer yan, class. Kasi nga nasa pagitan siya ng dalawang impervious layer or confining layer. So basically, tama naman, meron tayong tubig doon, hindi siya tataas, hindi siya bababa kasi both of the layer na kung saan siya napagitan ay it doesn't permeate water or doesn't allow water to flow doon sa layer na yun. Okay? So, dinidrill na natin yung class. Actually, pati doon sa unconfined natin, nagdidrill din tayo ng hole doon at nilalagyan natin ng perforated, ano tawag doon, class? Perforated casing, Perforated ba, class? Yan, perforated casing. Okay? So, sabi doon, class, sabi dito class, sa pumping from confined aquifer, average hydraulic conductivity of confined aquifer can be determined by pumping tests using a fully penetrating perforated well, sa tama naman yan, with piezometric levels observed in nearby wells at varying distances. Sir, ba't ganun? Kung ito ay confined aquifer, bakit, sir, may water level siya dyan? Di ba, class? Sir, bakit may ganyan? Bakit may water table yan? Di ba, class? Di ba sabi mo, sir, hindi pwedeng tumaas, hindi pwedeng bumaba. Di ba, sir, andito lang ang aquifer natin. Since ito ay permeable layer, itong part na to ay permeable layer, so basically, hindi siya pwedeng papunta dito, that's the concept involved here. Kasi, instead na magkaroon tayo ng water level ng ating water table, o nagkakaroon tayo ng, piezometric level before pumping. This is not a water level. Instead, ito yung tinatawag nating piezometric level. So, class, ganito yan, basically, di ba naglalagay nga tayo ng observation well. Observation well. So, basically, sa observation well, yung pressure na na-built up here, aakit siya doon. So, makikita na natin, class, magpo-flow yung water from here to here to here. Kasi by principle of Bernoulli's energy equations, the water should flow from highest point to lowest point. So basically, class,
magkakaroon din tayo ng mga drawdowns there, no? Yung drawdown natin. Okay? So, yung drawdown natin, yun yung tinatawag nating, pisometric level. So, nagkakaroon din tayo ng drawdown here, like kay unconfined. Kaso, hindi drawdown ng, ala kasi tayong dito, ala tayong water table. Ang ginagamit lang natin, o nagkakaroon lang tayo ng pisometric level. So, parang kay piezometer, di ba class? Di ba class, kay piezometer, ang ginagawa natin, na-discuss naman natin sa inyo, yung piezometer kumbaga na-identify natin yung head loss. O, ganun lang din dito class. So, nagkakaroon tayo ng head loss, nagkakaroon tayo ng decrease in the piezometric level, o hindi na water level, piezometric level. So, nagkakaroon din tayo ng drawdown. O, same approach lang din class. No? Meron tayong R1, which is basically radial distance lang din yung center to center between our between our test well and the observation well. Sa H2, ganun lang din, Kaso, actually, ganun lang, same lang din class dito yan, Yung H1 natin, pwedeng ito lang din yan. Pwedeng ito lang din yung H2 natin. Tapos yung H1 natin, ito lang din. Same lang din yan, class. O, ganun lang din dito, class. O, basta they lie on the same datum, no? Hindi pwedeng yung H1 natin dito siya naka-reference, no? Since sabi nga natin, hindi natin alam kung saan tayo mag-reference, dito o dito. O, dito na lang tayo, class. Doon sa kung saan yung water o yung piezometric level natin, no? Okay? So, yun class, same lang din ang approach yan. Actually, since ito ay varying din, ito ay na-derive from the Darcy's law. So, basically, ito din yung class, no? Sabi dito, sabi niya, pumping is continued at a uniform rate Q until na-discuss naman natin. Same lang din class actually, naiba lang kasi nga, hindi na ala na tayong water level dito. Piezometric level na lang tayo kay unconfined. Kasi nga, ay kay confined. Kasi nga, since ito ay confined, hindi pwedeng tumaas yung tubig, hindi din siya pwedeng bumaba. Okay? So, steady state din. Okay, so ito na yung formula niyan. K is equal to Q ln R1, R2. Alam na natin yung R1 ay basically the radial distances lang, center to center, Okay, so 2 pi H. Ano naman si H? Actually, class yung H, yun yung thickness ng ating confined aquifer. Okay? Alright, so H1, basically, yun lang din yun. Na-discuss na natin sa inyo kanina, class. Okay. So, ang kaibahan, class, makita mo, di ba, class, wala ito, Tapos, wala din yata ito, tapos naka-squared. O, yun naman pagkakaiba niya. Madali naman siya dandaan, class, Okay, so mamaya, class, actually, sample problem na natin, Ang medyo tricky lang dito is yung pag-identify ng problems o yung situations o mga scenario kung siya ba ay confined at confined. Makikita niyo naman, class, since meron namang mga parameters na distinct sa kanila. Okay? So, sige, class. Absorb nyo muna and then sample problems na tayo.